Sa bawat simbahan na aming nadadaanan, sa bawat kampanang tumutunog tuwing umaga, ay tanong kami na unti-unting umuukit sa aming isipan. paano nga ba nagsimula? Ang lahat ng halina tuklasin natin ang mga pinagmulan ng isang pananampalatayang yumakap sa buong daigdig. Isang kasaysayan na isinulat sa pagitan ng lupa't kalangitan. Ang pagsilang ng simbahang Katoliko Romano. Ako ay si Seminarista Nathan C. De Guzman. Ako ay 17 taong gulang na. At ako ay naglingkod bilang sakristan na mag-aapat na taon. At sa kabila nito ay lumipat ako ng seminaryo. At ngayon ay mag-aapat na taon na rin ako bilang seminarista. Ang simbahang Katoliko Romano ay nag-ugat sa panahon ni Jesus. Ayon sa tradisyon nating mga Katoliko, itinatag ito ni Jesus sa pamamagitan ng pagtatalaga kay San Juan Pedro bilang unang pinuno o bato ng simbahang Katolika. Matapos ang pagkamatay ni Jesus at muling pagkabuhay, umakyat sa Jesus sa langit at sa pamamagitan nito ay ipinagpatuloy ni Simon Pedro ang kanyang misyon na ingatan ni Jesus na siya upang maging pinuno nating lahat. At kaya naman siya ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Pumunta siya ng Roma at doon itinatag ang simbahang Katolika. Sa totoo lang, ang tradisyon at sakramento ng mga na ginagawa sa ating mga Roman Catholic ay ito napakahalaga sa pananampalataya. Ang mga ito ay paraan ng pakikisa natin sa Panginoon at sa komunidad upang mapaunlad doon yung pananampalataya hindi lang natin kundi ng mga kasama natin. Ang pagiging isang Katoliko Romano para sa akin ay pamumuhay ayos sa turo ni Kristo sa pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Ito hindi lang pagiging miyembro ng simbahan, kundi pagpakikisa sa isang pandaigdigang pamayanan kasama ng milong-milong mga tao sa paligid natin na nananalig din kay Jesus. Sa pamamagitan ng mga sakramento, tradisyon at turo ng simbahan, ay mas nakikilala natin ang Diyos. Dahil kung hindi na tayo ay mga Katoliko lang na walang pakialam sa relihiyon natin, hindi naman tayo matututo. Isa rin itong paanyaya na maging liwanag sa mundo kahit sa gitna ng hirapan at puso. Maraming salamat po ulit na pinaunlakan niyo po ang aming paanyaya na kayo po ay maka-interview. At maraming salamat po sa inyo. Ang simbahang Katoliko na ngayon ay tila bahagi na ng araw-araw naming mundo ay minsan ding naging isang maliit na liwanag sa gitna ng napakadilim na panahon. Isang liwanag na pinasa mula sa kamay ng iilan hanggang sa maging apoy na yumakap sa milyong-milyong mga puso. Hindi ito kwento ng karangyaan. Ito ay kwento ng pag-asa, ng pananampalatayang iningatan sa kabila ng pagsubok, at ng paniniwalang hindi kailanman nakita ng mata, ngunit ramdam sa bawat panalangin.